Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas. Bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Ako po si Dominic Albelor at ito ang Civil Defense in Action. Narito na ang maaksyong mga balita sa Civil Defense in Action. Unang nationwide simultaneous earthquake drill o NSED ngayong taon, kasado na sa Huwebes, March 13. Office of Civil Defense handang tumugon sa publiko pagdating sa heat index o nararamdamang init ng publiko ngayong tag-init. Office of Civil Defense sumang-ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology na huwag ibaba ang alert level sa Bulkang Canlaon. At Office of Civil Defense binigyang diin ang papel ng mga opisyal ng barangay pagdating sa disaster resilience. Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao, Bayan. Aarangkada na po ang unang nationwide simultaneous earthquake drill o NSED ngayong taon sa Huwebes, March 13. Inaasahan po ng Office of Civil Defense ang pakikiisa ng bansa upang maging handa sa The Big One. Ang Civil Defense in Action sa report na ito. Apat na beses kada taon isinasagawa ang Nationwide Simultaneous Earthquake Drill o NSED sa pangunguna ng Office of Civil Defense. Isa itong pagsasanay upang paigtingin ang kapasidad ng pambansa at mga lokal na Disaster Risk Reduction and Management Council. Gayun din ang mga lokal na pamahalaan, pribadong sektor at komunidad sa paghahanda at pagtugon sa oras ng kalamidad at sakuna. Lalo na sa pinangangambahang pagtama ng magnitude 7.2 na lindol o the Big One. Ito pong pagkoconduct natin ng nationwide simultaneous earthquake drill ay nakakatulong sa ating pong kapasidad, no? Sa halimbawa po sa response teams ng ating pamahalaan. Nakikita po natin para po siyang muscle memory. Ano po ba yung ginawa natin nung nakaraang earthquake drill? Saan po ba tayo nagkulang? Bakit nagtagal yung ating pagresponde sa ganitong sitwasyon? Yun po ay unti-unti nating pinupunan, inaayos, inaaral po natin kung paano po natin ito mai-improve. Kailangan po ba yung proseso ang baguhin? Kailangan po ba ng teknolohiya? Kailangan po bang bumili ng kagamitan? Lahat po ito ay patuloy po nating nagbi-build up po tayo, no, sa magmula nung nagko-conduct tayo ng mga earthquake drill noon. Ito po ay pinapalaki natin yung ating kaalaman, yung ating kagamitan. Mahirap po talagang paghandaan ng sakuna, no, lalo na ang lindol. Hindi po talaga natin malalaman saan ito tatama, gaano ito kalakas. Kung kaya't ang atin po ginagawa dito ay mag-create ng awareness, mag-create ng experience, at nang sa ganon, meron po tayong paghuhugutan, no, kung ano yung dapat natin gawin habang mangyayari ang sakuna. Matutunghayan ang iba't ibang senaryo gaya ng jailbreak, crashed vehicle extrication and rescue, at evacuation ng mga mag-aaral na may learning difficulties, aerial damage assessment and needs analysis o DANA, hazardous materials o hazmat response, collapsed structure search and rescue o CSSR. Ngayong first quarter NSED ng 2025 sa Santa Rosa City sa Laguna, sa sentro ang pagsasanay. Nagpulong na ang mga opisyal sa Emergency Operations Center sa Santa Rosa na pinangunahan ni na OCD Deputy Administrator for Operations Assistant Secretary Cesar Idio, Office of Civil Defense Calabarzon Director Carlos Eduardo Alvarez III, at Santa Rosa Laguna CDRRMO Chief Antonino Lu. Ininspeksyon ang Santa Rosa Auditorium kung saan gaganapin ang programa para sa first quarter NSED. Gayun din ang Boy Scouts of the Philippines Building and Compound kung saan ilalagay ang Mobile Command Center, triage, management of the dead and missing, at isasagawa ang mga kritikal na operasyon tulad ng collapsed structure search and rescue, urban search and rescue at mass casualty incident simulations. Ito pong ating ginagawang earthquake drill, ang intention po nito ay mag-generate ng information. Tayo po ay nagbibigay ng impormasyon sa ating publiko kung ano yung mas makakaligtas. No? Kasi po kapag nagkaroon po ng stampede, mas matindi pa pong pinsala ang maidudulot nito. No? Kung kaya't
tayo ay nagkakascade po tayo ng information sa ating mga local government units, sa ating local disaster risk reduction management offices, pati na rin po sa ating mga paaralan. No? Tayo po ay nagko-conduct ng mga ganitong information campaign tungkol po sa duck cover and hold, which is dapat po talaga ito yung basic nating response, no, pagdating sa lindol, dahil alam niyo naman po yung balanse ng tao apektado habang umuuga ang lupa. No? So bukod pa po sa mga posibleng mahulugan tayo ng mga kagamitan, ng mga babasaging gamit, kaya po duck cover hold talaga habang nagaganap ang lindol. At kapag humupa na po yung pag-uga ng lupa, that's the only instance, no, na tayo po ay mag-check ng ating kapaligiran, makaka-exit na po ba tayo ng maayos. Yun po yung gusto nating i-develop na muscle memory sa ating publiko. Sa programang Saktong Tapatan ng Abante Radio, sinabi ni OCD spokesperson Director Chris Noel Bendijo na dalawa ang pangunahing layunin ng simultaneous earthquake drill. Una, sukatin ang kakayanan at kakayahan ng bansa sa pagtugon sa anumang sakuna o kalamidad. Alinsunod na po sa utos ng ating Pangulo na pagdating sa pagresponde sa sakuna, dapat po whole of government approach tayo, tulong-tulong ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kung kaya't atin pong ginagawa ito upang makita po natin ang ating kakayanan, no? Gaano tayo kabilis rumisponde sa mga senaryo, handa na po ba yung ating mga kagamitan, sufisyente na po ba ito, tumatakbo po ba ang mga ito. Kaya po, dito po sa ating gagawing NSED, meron po tayong inibitahan, iba't ibang ahensya na po ito, no? Dahil ang bawat ahensya po, pagdating sa sakuna, meron po silang mga responsibilidad, no? Sila po ay nakatoka sa kanya-kanyang mga responsibilidad. At bukod po dito, meron po silang ipapadalang mga evaluators din, bawat ahensya. At nang sa ganon, makikita po natin, masusukat po natin, meron po bang kailangan pangpunan, meron pa bang aspetong kailangan natin pag-ibayuhin. Ikalawa, tubimo sa puso't isipan ng Pilipino ang pagsasanay upang maiwasan ang pagkawala ng maraming buhay. Sa ating po mga participants, no, sa pribadong sektor, pati yung ating mga makikilahok, sa ating mga sarili, dapat po natin din paghandaan po ito. No? Alam nyo po, pagdating kasi sa sakuna, ang pinaka-iniiwasan po natin, habang nagaganap yung sakuna, doon pa tayo mangangalap ng impormasyon kung ano yung dapat gawin. No? Kung kaya't minarapat po natin, gawin po natin itong nationwide simultaneous earthquake drill quarterly, at nang sa ganun, meron po tayong eksperyensyang paghuhugutan kung sakaling maganap na po itong sakuna, kung ano yung mga dapat nating gawin even before dumating po yung lindol, habang nangyayari yung lindol at pagkatapos po ng lindol. Mas titingkad din ang kolaborasyon ng pamahalaan, pribadong sektor at komunidad kung saan lalahok ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at ng special education schools, Laguna Techno Park Incorporated, Enchanted Kingdom, Angkas at AFP Reserve Force. We're also doing our online awareness campaign sa pamamagitan po ng ating Panatag Pilipinas. Marami po tayong mga short videos, hindi lang po patungkol sa lindol, patungkol na rin po sa iba't ibang sakuna. Ano po yung mga basic responses at mga basic natin gagawin patungkol sa isang sakuna, halimbawa po sa lindol. No? So ito po, kinakascade po natin ito, at ito pong pag-conduct natin ng simultaneous earthquake drill, quarterly po ito. Iikot po tayo sa buong Pilipinas kung ano po yung mga dapat pa natin gawin, at nang sa ganun po we generate more information, mapaabot po natin ito sa grassroots, no, on the ground, at nang sa ganun po talaga makaiwas po tayo sa mas matinding pinsala kapag tayo po ay nagpapanik. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number 1, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A,
makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Kapag lumindol ng malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang tsansang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Bawat segundo ay mahalaga. Kaya sabay-sabay po tayong mag-duck, cover and hold. At makiisa sa first quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Ngayong March 13, alas 3 ng hapon. Tandaan, ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Kumustahin naman natin ang lagay ng panahon mula sa Pag-asa. Sa kasalukuyan po, patuloy pa rin ang epekto ng shear lines. May bahagi po ng northern at central Luzon. Kung makikita po natin dito sa ating latest na satellite image, may mga kumpul pa rin pong kaulapan na namamataan nakaka-apekto dito sa may bahagi ng Luzon area. Dulot po yan na epekto nitong shear line o yung pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin. Kaya asahan po natin na iilang bahagi ng Luzon ay makakaranas pa rin ng makulimlim na panahon na may kasamang kalat-kalat na mga pag-ulan. Sa bandang southern portion naman po ng ating bansa, nakikita din po natin itong mga kumpul na kaulapan na dulot po ng epekto ng easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. At dahil po dyan sa easterlies ay expected din po yung mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao area, pati na rin po sa may southern portion ng Eastern Visayas. For the rest of the country naman po, magpapatuloy pa rin ang partly cloudy to cloudy conditions. Ibig sabihin po, inaasahan natin ang generally fair weather conditions sa nalalabing bahagi ng ating bansa. At kung may mga pag-ulan man ay panandalian lamang po ito ng mga thunderstorms na mas madalas nararanasan sa hapon o sa gabi. Sa ngayon po, wala din tayong binabantayan na LPA o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility at sa mga susunod na araw, itong northeast monsoon o hanging amihan na currently ay nakaka-apekto sa may bahagi ng extreme northern Luzon ay unti-unti po ulit nahihina at iiral po ulit yung easterlies sa malaking bahagi po ng ating bansa. Kaya asahan po natin sa mga susunod na araw na makakaranas po tayo ng mainit na panahon sa malaking bahagi po ng ating kapuluan. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, wala po tayong gale warning or babala sa matataas ng mga pag-alon. Ngunit asahan pa rin po natin ang moderate to rough sea conditions, mga dagat baybayin po ng northern Luzon at eastern seaboards ng northern Luzon area. So iba yung pag-iingat lamang po sa mga plano po malaot. Otherwise, yung nalalabing seaboards po ng ating bansa or dagat baybayin ng ating kapuluan ay makakaranas pa rin po ng banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon. Kaya malaya pong mga kapalaot ang mga kababayan natin na mangingisda pati na rin ang may mga malit na sakyang pandagat. Ayon po sa ating pagtaya kahapon or calculated or computed heat index kahapon, yung heat index values po nararanasan dito sa Metro Manila kahapon ay umabot po ng 35 hanggang 36 degrees Celsius. At para naman sa buong bansa, yung pinakamataas po na na-record ay dito po sa Dagupan City, Pangasinan na umabot po ng 44
degrees Celsius heat index. Sinusundan po yan ng Vira Catanduanes na umabot ng 43 degrees Celsius at sinusundan naman ng Puerto Princesa, Palawan na umabot naman ng 41 degrees Celsius heat index. Ngayong araw naman po, ayon po sa ating forecast, for Metro Manila, yung heat index values po natin ay aabot ng 34 hanggang 36 degrees Celsius at yung pinakamataas naman pong inaasahan natin na heat index ngayong araw sa buong bansa ay maaaring maranasan sa San Jose Occidental Mindoro, pati na rin po sa Cuyo, Palawan, maaaring umabot ng 41 degrees Celsius. Rhea Torres po, Yalaw Politas mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Handang tumugon ang Office of Civil Defense sa publiko na apektado ng mainit na panahon na nararanasan sa bansa. Sa inilabas na NDRRMC Memorandum No. 66, tinitiyak ng OCD na agad na re-responde at aagapay sa anumang mga sakuna at insidente ng heat-related injuries at illnesses. Makikipagtulungan din ang OCD sa Health Department sa pagpapalawak ng information drive kung paano makaiiwas sa mga panganib na dala ng mainit na panahon. Ayon kay OCD spokesperson Director Chris Noel Bendijo, nakahanda na ang kanilang emergency vehicles, equipment at medical supplies sa mga lugar na kanilang tinututukan tulad ng Dagupan City, Iba Zambales, San Isidro, Bulacan, Tanawan, Batangas at San Jose Occidental, Mindoro na pawang nakapagtala ng pinakamataas na heat index. Ayon kay Director Bendijo, inatasa na ni OCD Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno ang mga regional directors na mag-imbentaryo at mag-preposition ng emergency response vehicles at medical supplies, oras na kailanganin sa kani-kanilang mga lugar. Samantala, kinailangan namang ilipat ng lokasyon ng ilang mga tents sa evacuation center sa palibot ng Bulkang Canlaon dahil pa rin yan sa matinding init. Sinisiguro naman ng OCD na sapat ang supply ng tubig, nakadeploy ang water refilling stations at may water producing kits para magamit ng mga bakwit. Nananatiling sapat ang supply ng tubig sa kabila ng pagtaas ng temperatura sa buong bansa. Ito ang tiniyak ni Palace Press Officer at Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro matapos makuha ang commitment mula sa mga water concessionaire na sinasabing wala pang epekto ang init ng panahon sa supply ng tubig sa bansa. Ayon kay Castro, kung sakali mang may pagbaba na sa supply ng tubig, agad itong tutugunan ng pamahalaan upang masiguro ang tuloy-tuloy na serbisyo sa publiko. Ayon pa kay Castro, bagaman sanay na ang mga Pilipino tuwing may krisis sa tubig, sisikapin ng gobyerno na hindi mauuwi sa pagrasyon ng tubig at maiwasan ang senaryo ng mga residenteng may bitbit na balde at pumipila sa mga igiban. Sinang-ayuna ng Office of Civil Defense ang naging pahayag ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS na hindi pa napapanahon na ibaba ang alert level ng Bulkang Canlaon dahil sa patuloy na pressure na nararanasan nito. Ayon sa PHIVOLCS, sa ngayon ay nananatili pa rin sa alert level 3 ang Bulkang Canlaon. Paliwanag ni PHIVOLCS Director Teresito Toto Bacolcol na sa ilalim ng bulkan ay may na-monitor silang tinatawag na pressure. Nitong linggo lang, nasa 18 volcanic earthquakes ang naitala. May pagbuga rin na naitala na nasa 2,407 na tonelada kada araw. Patuloy naman na binabantayan ang naturang bulkan. Binigyang diin ng Office of Civil Defense ang malaking papel ng mga opisyal ng barangay pagdating sa disaster resilience. Sa Annual Provincial Congress ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas, Leyte Provincial Chapter, iginiit ni OCD Deputy Administrator for Administration, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, ang mahalagang responsibilidad ng mga kawani ng barangay sa panahon ng kalamidad. Inilarawan niya ang mga opisyal bilang backbone at boses ng komunidad na silang nakakaalam ng pangangailangan ng mga barangay. Hinikayat din niya ang mga taga-barangay na udyukan ang kanilang mga komunidad na makialam at maging aktibo sa mga hakbang para sa kaligtasan. Dagdag pa ni Assistant Secretary Alejandro, bawat barangay ay may kanya-kanyang kakayanan para magpatupad ng disaster risk reduction and management plans.
at makakatulong ang kanilang mga pananaw sa pagbuo ng mga strategiya na magpapalakas sa kanilang pagtugon sa sakuna. Lagi pong tandaan, bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Kaya't mainam po na laging handa anuman ang ganap dahil sa bagong Pilipinas, walang may iwan. Ako po si Dominic Albelor at ito ang Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging